Magandang gabi mga kapatid. Patuloy po tayo sa pag-share ng mabuting balita upang marami pang kaluluwang maliligtas. Bago niya na manalangin po muna tayo. Amang banal na makapangyarihan, maraming salamat Panginoon na binigyan mo muli ako ng pagkataon upang patuloy na may share ko ang iyong mga mabuting balita sa aking mga kapatiran, Panginoon, at maraming salamat sa araw na ito kung saan binigyan mo muli kami ng magandang panahon, datapot nga maulan-ulan. Ito po ay higit na napabuti po sa nakaraang mga araw. Maraming salamat sa kalakasan, kalusugan, sa kagalingan ng may mga karamdaman, Panginoon, at ganun din sa biyaya na walang sawang ibinubuhos mo sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, maraming salamat. Ito po ang iyong lingkod na may siya sa atin mo aking puso at isipan. Kung ano naman nakita mong karumihan, Panginoon, na linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Patawarin mo ako sa akin mga pagkakasala at ganun din na pinapatawad ko po kung mayroon man nakasala sa akin. At Panginoon, maraming salamat. Patuloy mo po na binigyan ako ng karagdagang katalinuhan upang kahit pa paano, Panginoon, ma-share ko ito sa ibang nanonood ng aking video. At naway, Panginoon, na pahintulutan mo po na at i-bless mo po ang bawat makapanood at makarinig ng mga mabuting balita mula sa banal na aklat, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri kita at napasalamatan sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aking sariling tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, patuloy po tayo sa atin sa aking pagsishare ng mga mabuting balita tungkol sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. At alam ko, mga kapatid, na hindi ito madali, dahil hindi naman ako po pastor, pero mga kapatid, ako rin po ay na-experience na nagtuturo noon, at ganoon din, 3 taon din akong nagturo sa youth. At ngayon, dahil alam ko na napakahalaga, marami sa atin na hindi nagbabasa ng Bible, so kailangan din po na maunawaan nila. At kahit hindi man sila nagbasa at nanood ng video at napakinggan nila, mayroon sila pong idea kung paano lumapit sa Panginoon. Alam ko, lahat po tayo gustong maligtas, gustong maangkin natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pero paano natin makamtan yan? Dahil ang lahat ng bagay mayroon pong, pumunta ka nga sa ibang bansa, mayroon pong passport. So anong passport ang kailangan natin para makarating tayo sa Ama? Hindi kailangan natin ang ating Panginoong Hesus. At so ano naman ang passport? Paano natin makarating, paano tayo makarating sa ating Panginoong Hesus? At katulad sa mga previous na video, kailangan na sumunod tayo, makipag-isa tayo sa ating Panginoon, dahil sabi po ng ating Panginoong Hesus, siya ang daan, at katotohanan, walang makarating sama kundi sa pamagitan. Totoo po yun, dahil sa panahon, ang second coming, kung saan ang judgment, hindi po yung Ama ang maghusga sa sanlibutan, kundi yung anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Si Jesus. Kaya po sabi niya, walang makarating sama kundi sa pamagitan niya, siya ang daan. Mga kapatid, minsan nakapunta ako sa ibang bayan, nung makarating ako doon, nabalitaan kong mayroon doon na sambahan din ng mga Christian believers. So nagka-ipon-ipon kami, siguro mahigit kami 10. Una po, bago nangyayari yung kapatid, may isang dumaan, isang taong iniikot niya yung Santo Niño,
ang Santo Niño na yon, binibinta niya sa hulugan. No? So, ibig sabihin sa hulugan, pwede kang mag-down at balik-balikan niya ikaw linggo o bawat buwan, no? Depende sa napag-usapan yung kasunduan. So okay lang naman sana po yun. Kaya nga nung mag-ipon kami, dahil siyempre mga kamag-anak ko naman sila, kaya tinanong ko sila kung sila po ay naniwala na may Diyos. Sabi nila, opo. Sabi niya, lahat ng tao naniwala na may Diyos. Tama po yun. Ngayon, sabi ko sa kanila, naniwala ba kayo ng Diyos ay buhay kasama natin? Sabi niya, opo. Sabi ko, nababasa ba niyo sa Bible nga isa lang ang Diyos nga dapat natin sambahin? Ngayon, noon magpakailanman, sabi nila, opo. Kaya ang tanong ko sa kanila, mga kapatid, ganito, bakit po may dumaan kanina na nagbibinta ng Diyos-Diyosan, yung Santo Niño? Bakit kinuha ninyo? At inalagaan. So yun ba ay Diyos? Bakit binili ninyo? Dahil yan po ay ito po yung mga nabanggit sa Bible, no? Ito po yung natawag ng mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. So masabi natin na hindi po sangayon ang ating Panginoon sa bagay na yan. At saka hindi naman po ako magbanggit sa bagay nito kung wala ito sa Bible. Mahirap po magsalita dito tungkol sa mga bagay na ito kung wala po sa Bible. Ako rin po ay magkasala sa harapan ng Diyos, ay parusahan ako ng Panginoon. Kaya ang aking mga sinasabi sa inyo, mga kapatid, ay patunayan ko po yun, no? Alang-alang sa akin namang kapahamakan sa Ama, no? Sa Panginoon. Kailangan po ipakita ko sa inyo yan sa Bible kung gaano katotoo yung mga pinapaliwanag ko. So pupuntahan natin, bukas tayo sa Gawa 17, Gawa 17. Tandaan nyo, mga kapatid, Gawa 17, verse, no? Puntahan natin yung simula tayo sa 27 up to 30, mga kapatid, no? Gawa 17 verse 27, no? Basahin ko. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, no? Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya ang totoo, no? Ang totoo daw. Hindi naman siya malayo, no? Ano sabi niya dito? Hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, no? 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. So tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, mga kapatid, no? Hindi naman daw natin siya mahirap, no? Tagpuan dahil hawak niya ang ating buhay, no? Sa 29, tayo nga mga anak niya, ano sabi niya? Sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan ng mga makata, tayo nga mga anak niya. 29, yamang tayo yung mga anak ng Diyos, no? Ito, mga kapatid, ang sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nagbibiro, no? Nasa Bible po ito, no? Yamang tayo yung mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, no? Kapatid, maliwanag, pilak o bato na pawang nilika ng isip at kamay ng tao. Mga kapatid, yun ang katotohanan, no? Sa mga Diyos-Diyosan ito. 30, no? Mahabang panahon na di pinansin ng Diyos, no? Mahabang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon, inuutos niya na magsisi sila, talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. 33 at 31, sapagkat itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan na ito
buong katarungan, no? Niyang gagawin sa pamagitan ng kanyang hinirang at pinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niya muli ang taong yun, no? Sinong taong yun? Ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, yun po ang katotohanan, ano? At kung napapansin ninyo mga kapatid, sabi nga ng ating Panginoong Hesus, siya yung Alpha at siya rin yung Omega. Sabihin, siya yung simula at siya rin yung wakas. Bakit po? Dahil sabi nga na sa Bible na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus nilikha ang lahat ng sanlibutan, ang lahat ng bagay na makikita man at hindi makikita. Sa pamagitan niya ang lahat nilikha. Marami pong hindi nakaunawa dito. Hindi nila naintindihan dahil nga po kung bakit ang sanlibutan kung ang ating Panginoong Hesus ang lumikha nito ay siya po ay anak lang siya ng Diyos. Pero mga kapatid, ayon sa Bible, no, natin binabasa, no, magbukas tayo sa Juan, no, Juan 1. Basahin natin mga kapatid. Upang maunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon na siya ang simula at siya ang wakas, siya ang Alpha, siya ang Omega, no? At bakit po sinabi na sa pamagitan niya nilikha ang sanlibutan, no? Juan 1, no? Basahin natin. Sa pasimula pa, naroon na ang salita kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Unawan niyo mga kapatid. Sa pasimula pa, naroon na ang salita kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Number 2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa, no? Magkasama na sila, no, ng Diyos sa pasimula pa. Simula pa lang magkasama na itong salita at ang Diyos. So ang salita ay Diyos, ang Diyos ay salita. Ibig sabihin mga kapatid, sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha na hindi sa pamagitan niya. Mga kapatid, maliwanag. Walang isa man dito sa sanlibutan ito na hindi nilikha sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw, no? Siyang ilaw. Tuloy natin mga kapatid. Nang sangkatauhan nagliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito magapi ng kadiliman. Mga kapatid, tandaan ninyo, kung nasa Panginoong Hesus kayo, kung sa Diyos tayo, hindi po ito magapi, no? Kahit anong kadiliman mga kapatid, no? Ibig sabihin ang Diyos, siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kung kasama natin ang Diyos sa buhay natin, wala pong tayong kinakatakutan. Kahit nga po itong coronavirus na ito mga kapatid, hindi ito dapat katakutan. Dahil alam natin na kapag kasama natin ang Panginoong Diyos, wala pong makagapi sa atin. Ang coronavirus ay pag-aari ng kadiliman. Kapag kasama natin ang Panginoon, magagapi ba natin ito? Tayo? Hindi po. Dahil ano sabi niya? At hindi ito kailanman magapi ng kadiliman. Mga kapatid, yan ang tanda natin. Sa 14, no? Dito na sa 14, lahat ng tumanggap ay, ano sabi niya, dito muna tayo sa 9. Ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa lahat ng tao dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita, no? Nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap ay nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos, no? Sila nga ay naging anak ng Diyos dahil hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sa pitan ng laman o sa kagawa ng tao. Ang
pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. No? Buhat sa Diyos, hindi sa tayo isinilang sa laman. No? Ang lahat, mga kapatid, no, na tumanggap sa Ama, sa anak ng tao, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At tingnan natin sa 14, mga kapatid. Naging tao ang salita at siya ay nananahan sa piling natin. No? Makita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos na ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Sino po siya? Sino ang nagpatutunan ito? Si Juan Bautista, no? Kasi si Juan Bautista ito ay pinauna ng Ama, no? Upang linisin ang daraanan ng ating Panginoong Hesus, no? Mga kapatid, alam naman ninyo na palagi lang po tayong limitado sa ating oras, no? Muli, no? Pagpatuloy natin ito sa kapag mayroon pa tayong mga oras na bukas, mga kapatid, naway pagkaloob ng Diyos na muli magkaroon ako ng oras para sa pag-share ng patuloy ng pag-share sa mga salita ng Diyos, no? Upang marami pa po ang maliligtas, mga kapatid. Wala na tayong oras. Ama, maraming salamat sa gabing ito na binigyan mo muli ako ng pagkakataon na makapag-share ng mga salita ng mabuting balita, no? Tungkol sa ikadiligtas ng marami pang kaluluwa mo. Ama, maraming salamat. Pinupuri kita at pinapasalamatan. At patuloy po na inaalay ko po ang aking buhay at ang aking buong pamilya sa gabing ito. At sa lahat na nanonood at na nakikinig ng mga video ito. Maraming salamat, Ama. Pinupuri kita at pinapasalamatan. Sa tayong pangalan ng iyong bugtong na anak ng si Jesus, ang aming sariling tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, Babu.